Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, narito na muli ang iyong mga alipin. Nagtitipon kami sa iyong banal na harapan. Kami na ginawan mo ng kabutihan, pinakitaan mo kami ng iyong kagandahang loob. Nandito kami, bumabalik kami sa iyo. Kinikilala namin lahat ng kabutihan mo sa amin. Nagpupuri kami sa iyo. Pinaparangalan po namin ang iyong pangalan sapagkat mabait ka po sa amin, Yahuwah. Yahuwah na makapangyarihan Diyos sa lahat. Ama namin, tulungan mo sana kami sa aming pagsamba sapagkat naghihintay at nag-aantabay din kami ng biyaya at pagpapala na inilalaan mo sa iyong mga anak. Alam mo ang panlalakbay namin sa araw-araw. Iba-iba ang pinagdaraanan ng iyong mga anak. Ikaw lamang po makatutulong sa amin. Ang awa mo lamang po ang magtatawid sa iyong mga anak. Kaawaan mo sana kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na isugo mo sa amin upang lumakas ang aming loob, magkaroon kami ng ibayong pag-asa, makapagpatuloy kami sa aming mga paglalakbay sa iyo. Sa totoo, hindi na kami makahintay sa pagdating ng aming Panginoong Yahushua na isusugo mo sa iyong mga anak. Kaya lang, maaaring hindi kami karapat-dapat sapagkat marami din kaming kasalanan sa iyo. Marami kaming pagkukulang, marami kaming kapabayaan sa aming tungkulin sa iyo. Ama namin, ang awa mo lang po ang hinihingi namin. Papagindapati mo kami sa araw na yun upang makasalubong kami sa aming Panginoong Yahushua. Kukunin niya kami sa aming paghihirap. At kung kami abutan man ng kamatayan bago sa araw na yun, Ama namin, payagan mo sanang mapasama kami sa bubuhay mo sa unang pag-uli upang sama-sama kaming aakyat sa langit na doon ka namin pupurihin at sasambahin ang iyong banal na pangalan. Mahalaga po sa amin na aming karapatan. Pinagpapauna ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang lahat sa aming Panginoong Yahuwah. Kaya gayamang binigyan mo kami ng pagkakilala. Napasama kami sa napakakaunting labi. Tulungan mo sana maging dapat kami sa iyo. Tanggapin mo sana lagi ang aming pagsamba, pagpupuri at pagpaparangal sa iyong pangalan. Ama namin, sa aming pagsamba, tulungan mo kami. Turuan mo kami ng iyong karunungan. Karunungan mo na maghatid sa amin sa aming kaligtasan. Magbabanal sa aming mga kaluluwa at magbibigay po ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Tulungan po ang lalaki na mangunguna sa aming unahan sa pag-aaral ng aming pag-aaral po ng iyong mga kalooban. Ituro mo sa amin ang karunungan mo, Panginoon, upang maging dapat kami lagi sa aming pamumuhay sa araw-araw. Basbasan mo sana ang kabuuan ng aming pagsama ngayong umaga. Laki po ang aming mga handog. Basbasan mo sana, tanggapin mo sana at magbigay ng kaluguran po sa iyong dakilang pangalan. Umaasa kaming matibay na tinanggap mo po ang aming pagpupuri sa iyo at binasbasan mo na po ay iyong mga anak at tinanggap na po namin ang mga hinihiling sa iyo sapat ang lahat po aming hinihiling at ipinakikiusap sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, ang Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Amen. Unaway ating dibdib, ihayag
Ang ating papaksain, mga kapatid, ay dapat nating pagtuunan ito ng ating pansin. Maaari bang ituring ang pagmamalaki na isang kabanalan? Yan ay isang paksa na maaaring sabihin nating kontrobersyal sapagkat yung salitang pagmamalaki ay parang diametrically opposing the word kabanalan, di po ba? Pagmamalaki. Pero meron pong kahulugan ang pride o yan pong tinatawag nating pagmamalaki na positibo at saka negatibo. Dapat nating malaman ito sapagkat kailangan sa mga lingkod ng Diyos ay hindi isang bahagi lang ng karunungan ng alam natin, kundi pati yung kabila. Sapagkat ang salitang pride ay may iba't ibang kahulugan yan, mga kapatid. At yan nga ay ating pong liliwanagin sa ating pag-aaral sapagkat may kinalam nito sa dapat nating maging katatayuan, damdamin, at maging pag-uugali sa ating sa ating kapwa-tao, lalo na sa Panginoon Diyos. Ngayon, atin pong aalamin ang ilan sa mga kahulugan ng salitang pride. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, ay ibig naming ako bilang isa na i-share po sa inyo ang pagkakaiba ng proud sa pride. Ang sabi, the difference between proud and pride is that proud is an adjective that describes a feeling, while pride is a noun that describes the state of being proud. Kaya yung pong proud o yung nagmamalaki ay yan ay isang pang-uri na naglalarawan ng isang damdamin. Samantalang ang pride, yan nga po ay sabi nga nagmamalaki siya, no? Is a noun, yan ay isang pangalan na yan ay naglalarawan ng isang estado ng tao na siya'y proud. Proud pride. Di ho ba? Ngayon, pagka sinabi po natin na pride, ay kailangan nating isaalang-alang na mayroon pong negatibong kahulugan yan at may positibo. Una nating alamin ito. Pakinggan po ninyo sa ating mga ni-research. Next slide. Ganito po nakasulat. Ayan. Meanings of pride. Una ay self-respect. Nang ibig sabihin, paggalang sa sarili. Walang masama po ron. Anong kahulugan yan? A feeling of respect for yourself and the belief that you deserve to be respected by others. For example, being able to work again gave him his pride back. Yan po ay self-respect. Yan ay positibong kahulugan ng salitang pride. Isang damdamin na pagrespeto sa kanyang sarili at paniniwala na dapat siyang igalang ng kanyang kapwa. Di ba? Tama din naman po yun. Mayroong halimbawa. Being able to work again gave him his pride back. Yung siya'y makapagbalik at makapagtrabahong muli ay nagbalik sa kanya ng kanyang pagtitiwala siguro, no? At tuwan-tuwa siya sa kanyang sarili. Parang karangalan niya yon. Yan ay isang positibong kahulugan ng salitang pride. Next, sense of pleasure. Ano ibig sabihin po ng sense of pleasure sa Tagalog? Damdamin ng kasiyahan. Wala naman sigurong masama po doon. Kaya ito'y isa pa rin sa positibong kahulugan ng salitang pride. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng sense of pleasure? A feeling of satisfaction or pleasure that comes from something
you've done or own. For example, it's a matter of pride that he does the work all by himself. Kaya ang ibig sabihin ng sense of pleasure o damdamin ng kasiyahan sa sarili, isang damdamin na ikaw ay masaya at may kaligayahan ka. Bakit? Sapagkat mayroon kang nagawa, di ho ba? Ang halimbawa nga po dyan it's a matter of pride that he does the work all by himself. Para siyang may karangalan na nagawa niyang isang bagay sa sarili niya. Ngayon, ano pang isa? Ito naman po ang masasabi natin na tinatawag na negatibong kahulugan ng salitang pride. Ito po yan. Belief of superiority. Ano ibig sabihin po niyang belief of superiority? Paniniwala ng pagiging nakatataas ka. Na ang isabig po dyan, an opinion of being better than others. Ayan na, parang yan ay negatibong kahulugan ng salitang pride. Yung mayroon kang opinion na sa akala mo, mas nakahihigit ka, mas magaling ka, mas mabuti kaysa sa iba. For example, halimbawa, his pride prevented him from asking for help. Ang halimbawa ay yung kanyang pride. Ang kahulugan siguro dyan ng pride ay almost the same as kayabangan na. Di ho ba? His pride prevented him from asking for help. Dahil sa kayabangan niya, yun ang pumigil sa kanya para humingi siya ng tulong. May ganyang mga tao Di ho ba? Kaya dito yung belief of superiority is the pride here is used as negative. Sapagkat nagmamataas siya Ito pa, something of pride. Anong ibig sabihin po niyan? Isang bagay ng pagmamalaki. Ito naman ang isa pa ring negatibong kahulugan ng salitang pride. A person or thing that is very important to you. For example, he spends hours cleaning that motorcycle. It's pride and joy. No. This is not a negative meaning of the word pride. Ito'y something of pride, meaning parang masaya siya. No? Ito'y positibo. A person or thing that is very important to you. Ang isang tao o bagay na napakahalaga sa iyo. Halimbawa, naggumugol siya ng maraming oras sa paglilinis ng kanyang motorsiklo. It's his pride and joy. Para siyang nagmamalaki, masaya siya. Di ho ba? Kaya ang salitang pride ay may iba't ibang kahulugan. Negatibo, positibo. Depende po sa paggamit. Ngayon, puntahan natin ang isang diksyonaryo. Ayon sa dictionary, ano ang kahulugan ng salitang pride? Dito po sa Oxford Languages, ganito po nakasulat. Ito po ang kahulugan. Atin pong basahin po yan at atin pong pagtulungan na mailiwat po natin sa Tagalog, para lalo nating maintindihan itong atin pong ginagawang pag-aaral sa ating pagsamba. Mahalaga yung maintindihan Hindi lang basta nakadalo. Kailangan mayroon tayong aral na napupulot. Ito po yan. Definition from Oxford Languages, noun. Yan, noun ang pride. A feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements. The achievements of those with whom one is closely associated or from qualities or possessions that are widely admired. The team was bursting with pride after recording a sensational victory. Sa Tagalog po ay ating niliwat po yan at ang sabi, yung pong pride ay isang damdamin ng malalim na kasiyahan o kaya ay kagalakan na nagmumula sa sariling mga tagumpay. Mga tagumpay na mga taong malapit sa iyo o mga katangian o pag-aari na labis na hinahangaan. Ang kupunan ay punong-puno ng pagmamalaki matapos makamit ang isang kamangha-manghang tagumpay. Kaya yan po ang isa sa kahulugan ng dictionary o talatinigan ayon sa Oxford Languages tungkol sa pride. Yan po ay isang damdaming malalim na kasiyahan na nagmumula sa sariling tagumpay. Hindi ba totoo po yun? Pagka tayo po ay na ating nare-reach yung goal natin
meron tayong pride. Ibig sabihin yung pride doon, positibo, yung masaya ka because of what you have achieved. Meron kang nakamit, di po ba? At maging yung ibang mga tao na malapit sa iyo, kakilala mo, kamag-anak mo, yung tagumpay nila, nagkakaroon ka rin ng pride eh, di ho ba? Masaya ka rin sapagkat sila po ay nagtagumpay sa kanilang layunin at kanilang hangarin. Halimbawa, katulad ng the team was bursting with pride. No? Ang kupunan ay punong-puno ng pagmamalaki. Hindi ito pagmamalaki bilang arugante. Ibig sabihin, kasiyahan o kagalakan, karangalan. Why? Sapagkat ang sabi po diyan, the team was bursting with pride after recording a sensational victory. Matapos makamit ang isang kamanghamanghang tagumpay. Kaya yung pride yan, ayon sa Oxford Languages, ang isa sa kahulugan ay positibo po yung pride yan. Ito pa. Number 2, consciousness of one's own dignity. Ano naman ang ibig sabihin po niyan? Ha? Ang ibig sabihin ng consciousness of one's own dignity sa Tagalog po ay nangangahulugan ng katumbas, kamalayan sa sariling dangal. Di ba? Consciousness of one's own dignity. Ang sabi po diyan, he swallowed his pride and asked for help. Anong swallowed? Ibig sabihin ay nilunok niya ang kanyang kayabangan o pagpapahalaga sa sarili at humingi ng tulong. Kaya diyan po ay isa pa ring kahulugan ng pride sa ating talatiligang binabasa na consciousness of one's own dignity, kamalayan sa sariling dangal, at yan po ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na dapat tayo ay maging aware sa ating sarili. Di ho ba? Conscious ka, no, na sa iyong dangal. Kaya kung ikay conscious sa iyong dangal, ang isa sa palatandaan sa mga taong sabi nga ay conscious sa kanyang dangal, ang taong ito ay may malambot na puso, hindi arrogante. Nilulunok nga niya eh. Ang sabi nga, he swallowed his pride and asked for help. Kanina, ay dahil sa kayabangan, ay ayaw niyang humingi ng tulong. Pero dito, dahil sa yung kanyang kayabangan ay kinain niya, yung pagiging arrogante niya, nilunok niya para makahingi ng tulong. Ito pa po ang ilang singkahulugan o synonyms ng salitang pride. Self-esteem, dignity, honor, self-respect, ego, self-worth, self-image, self-identity, self-regard, pride in oneself, pride in one's abilities, belief in one's worth, faith in oneself, amor proprio. Siguro naman ay madali naman po nating intindihin at yan po ay self-explanatory yung ating binasa na yan. Yan ang mga singkahulugan o mga kahawig. Pagpapahalaga sa sarili, alang-alang sa ating mga kapatid na gusto talaga Tagalog. Ano? Ang sa Tagalog ay ating itinagalog po yan, mga kahawig o na kahulugan. Pagpapahalaga sa sarili, dignidad, karangalan, paggalang sa sarili, yung ego ng sarili niya. Halaga sa sarili, yung pagtingin sa sarili, pagkakakilanlan sa sarili, paggalang sa sarili, pagmamalaki sa sarili, pagmamalaki sa sariling kakayahan, paniniwala sa sariling halaga, pananampalataya sa sarili, amor proprio. Yan po'y ilan lang sa mga singkahulugan ng salitang pride. Pero tatandaan po natin huwag mawala sa isipan natin na ang salitang pride ay mayroong, depende po sa paggamit po yan. Depende sa paggamit. May pride na negatibo ang pagkakagamit, meron namang pride na positibo ang pagkakagamit. Anong tanong natin ngayon? Ito ang ating tanong. Masama po ba? May kabanalan ba kung tayo ay nasa isang negatibong pride? Ibig sabihin yung parang ikay nakatataas, ikaw ay para bang ika nga ay nakalalamang at ikaw ay marunong na marunong kay sa lahat ng tao. Ang tanong natin, anong tiyak na magiging wakas ng taong punong-puno ng pagiging arugante, pagmamataas? Yan ang masamang paggamit ng salitang pride. Let us go sa kawikaan po. Ganitong ating mababasa.
Ang taong mayabang, yan ang paggamit diyan ng pride ay ano na, negatibo. Mayabang na eh. Pag binasa niyo sa Ingles, ang sabi po sa Ingles, when pride comes boiling up with an arrogant attitude of self-importance. Arrogant attitude, mayabang na pagkilos o kaya na karakter o kaya ay pag-uugali, 'di ho ba? Sa kanyang at saka sa pagtingin niya sa kanyang sarili, ang sabi, "Then come dishonor and shame." Sa Tagalog, ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Totoo po 'yun, eh. Tandaan ninyo mga kapatid, na ang kauna-unahan na tao na nilalang ng Diyos na nagkaroon ng kayabangan ay walang iba, kundi itong anghel na nang pasimula siya ay isang kerubin, malinaw tala sa umaga. Ngayon, nung makita niya ang kanyang kaningningan, aba ay gusto pang higitan ang Diyos. Kaya yun po ay isang pride, na yun ay isang masamang pride sapagkat nagiging mapagmataas siya. Ang ibig niyang gawin eh, pagharian pa o tumaas pa siya sa lumalang sa kanya eh. Isipin niyo, nilalang ka lang, ibig mo pang maging mataas kaysa lumalang sa iyo. Hindi ba isang arrogante po yun na attitude? Isang pride na negatibo? Sapagkat ang implikasyon ay parang ikaw yung pinakamagaling at magaling ka pa sa Diyos. Kaya inihulog nga siya dito sa lupa. Nang ihulog siya sa lupa, naging diablo at satanas. Ng trabaho niya, naging mandaraya sa buong sanglibutan. Siya ba lang mag-isa? Aba hindi. Sino pang kasama niya? Aba, kasama pa niya yung mga tinatawag na mga fallen angels. Pag sinabing mga fallen angels, mga kapatid, ay mga anghel na nabiktima at nagkaroon din ng pag-iisip ng pagmamataas. Tayo na mga iglesia ni Yahushua, ang tawag sa atin ay mga fallen angels. Sabi ko nga doon sa tumawag sa akin, nung nakaraang linggo lang, nag-text kasi kami, ito'y dating kapatid na sakop ko doon sa isang lugar sa lokal ng Bikutan, banggitin ko na, magkaibigan kami noon. Pero nang malaman niya na ako pala ay iglesia na ni Yahushua at naninindigan, ako ang wika ay kasama sa fallen angels. Ang sabi pa niya, buong respeto ko po kayong tinatawag na kasama kayo sa fallen angels. Hindi ho niya naiintindihan. Kaya ang ginawa niya, nang sagutin ko siya ng mga talata, hindi na po niya ako tinanggap. Binlock niya na po ako. Yun ang mga taong masasabi nating negatibo ang kanilang pag-iisip. Bakit? Hindi nakahandang tumanggap ng pagpuna. Di po ba? Ang ganyang mga tao po ay napakataas ng pagtingin nila sa kanilang sarili. Yan nga po ang kung tawagin natin ay pride na negatibo ang kahulugan. Di po ba, mga kapatid? Sana makita rin natin ang ating sarili, mga kapatid. Baka tayo ay ganito rin. Di ba? Kung tayo ay mayroong isang pag-uugali na parang ayaw nating patuwid, ayaw nating papuna sa ating mga maaring maling nagagawa, di po ba? Baka ang ating pride na taglay ay negatibo na. Di po ba? Hindi magandang pride po yun. Bakit yak na sabi ng Biblia, mapapahiya yung mga taong punong-puno ng pagiging arugante, yung negatibong kahulugan ng pride. Ito po ang isa sa dahilan. Next slide po. Ganito nakasulat. Ayan, kinasusuklaman ng Panginoon o ni Yahuwah ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Kita po ninyo? Bakit ayaw ng Diyos na tayo po ay maging mayabang? Suklam-suklam ng Panginoon Diyos sa mayayabang eh. Galit na galit. Kaya hindi lang basta suklam, nasusuklam. Kinasusuklaman. Iba yung nasusuklam kaysa kinasusuklaman. Itong kinasusuklaman, kumbaga sa scale, sa out of 10, mataas ay pinakamataas ay 10. Baka 10 na ito. Kung yung salitang galit ay parang magaang pakinggan, pero pag sinabing galit na galit, in some degree ay talagang mataas mataas at matindi ang pagkagalit niya. Dito, suklam ng suklam ang Panginoon Diyos. Kanino?
doon sa mga tao na mayroong pride. Anong uring pride yon? Yung negatibo. Ano yun? Mayabang. Anong tiyak na gagawin ng Diyos sa kanila? Masakit man pakinggan, pero totoo, parurusahan sila ng ating Panginoon Diyos. At marami sa mundong ito na ating ginagalawan, maging mga sekular, maging pagdating sa relihiyon, maraming mga tao po, hindi naman sa paninira, di po ba, na talaga namang kung magsalita sila, ay punong-puno ng kayabangan, pagkilos, pagsasalita, pagtingin, pagtrato sa kapwa, mararamdaman po ninyo at nga makikita ninyo ang kanilang pagiging arrogante, negatibong paggamit ng pride. E ano pa sabi ng Biblia? Ito pang sabi, next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ayan, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Yan naman po ay ayon sa Amplified, no? Tinagalog lang natin. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Marami po ang ganyan, mga kapatid. Dahil sa kayabangan ay pinatay, napahamak. Dahil sa kayabangan ay nagrally yung mga tao against sa kanya. Di ho ba? At ang sabi, yung may pride na negatibo sapagkat nagmamataas, ang tingin sa sarili ay pinakamagaling siya, pinakadunong siya, pinakamahusay, ay ibabagsakan ng Panginoon Diyos. Kaya masama ang maging mayabang, arugante. Di po ba? Ayaw po ng Panginoon Diyos niya ng ganyang uring mga tao. Ibabagsak ng Panginoon Diyos ang mga mapagmataas. Ngayon ano ang dapat na lumabas at mamutawi sa ating mga bibig? Tayo na mga nakikinig sa aral na ito ngayon, kapag tayo po ay nakagagawa ng tagumpay, na-achieve natin ang ating goals sa ating buhay, lalo pagdating sa spiritual na bagay. Ito po ang ating mababasa sa Kolosas. Pakinggan po natin. Ayan. At anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahusya at magpasalamat kayo sa Diyos, Diyos Ama, sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ano ang payo sa atin? Ang sabi nga ano ang advice sa atin ng Apostol Pablo? Kapag tayo po ay nakagagawa ng isang bagay at tayo po ay nakaka-reach na a-achieve natin yung ating goals sa buhay at lalo pagdating sa bagay na espiritual. Ang sabi ho ng Apostol Pablo, anuman ang ginagawa nyo, anuman po, sa salita man o sa gawa. Kaya nagsasalita man tayo, gumagawa tayo. Gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahusya. Sa makatuwid, ang ating sasabihin at ang ating gagawin, mayroon tayong isa sa alang-alang. Gawin natin ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahusya. So ginagawa natin ito sapagkat ay kasama sa remnant. Kasama tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yahusya. Tayo ay gagawa at magsasalita sapagkat tayo po ay pinamumunuan ng Panginoong Yahusya sapagkat siya ang ulo ng iglesia at yung iglesia, binubuo po yon ng mga taong mananampalataya. Hindi yon religious organization. Pag sinabi po na mananampalataya o iglesia, yan po ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Yan ang ating dapat isaalang-alang. Paano makikilala ang mga taong gumagawa at nagsasalita na ang kanilang isinasaalang-alang yung kanilang pagiging alagad ng Panginoong Yahusya? Nagpapasalamat sa Diyos yun. Papasalamat sa Diyos. Kaya kapag tayo nakakapag-achieve, halimbawa nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng bahay, salamat sa Diyos. Di po ba? Nakapagtapos tayo ng pag-aaral, napagtapos natin ang ating mga anak, salamat sa Panginoon Diyos. Salamat, aming Ama na Yahuwah ang iyong pangalan. Ganun po ang ibig ng Panginoon Diyos. Habang itinataas, lalo tayong nagtataglay ng kaisipang katulad ng sa ating Panginoong Yahusya.
Kaya alam niyo 'pag binasa niyo 'yan sa English, yung Colossians 3:17 sa Amplified, "Whatever you do, no matter what it is, in word or deed, do everything in the name of the Lord Yahushua and in dependence on Him." Kanya tayo nananalig. Sa Kanya tayo ika nga dumidepende, hindi sa ating sarili. Giving thanks to God, the Father through Him. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya sa halip na tayo po ay maging arugante at tayo ay sabi nga ay maging mayabang sa ating mga nagagawang achievements sa buhay, ay wag po. Dapat tayo ay magpasalamat sa Ama. Sabihin natin sa Ama, siguro Ama, salamat nakabili po ako ng bahay. Matagal po kaming naninirahan lang, nagrerenta lang. Salamat po sa iyo. Ama, dati wala po kaming mga sasakyan. Ngayon, kahit second hand, meron na po kaming sasakyan. Salamat po, Ama. Hindi po ba? Ama, dati ay kukunti lang damit namin. Ngayon, nakakabili kami kahit sa ukay-ukay. Salamat po, dakilang Ama. Di po ba? Ama, dati-rati kami po ay nasa paglilingkod na hindi kumpleto yung aral na aming natatanggap. Pero ngayon po ay ipinagkaloob niyo na po ang mga aral na dapat naming malaman pa. Salamat po sa iyo, aming Ama. Ganun po ang dapat makita sa atin. Huwag makita ng Diyos yung tayo'y nagmamatas. Ayaw niya noon. Baka bawiin niya sa atin yung mga pagpapala na ipinagkaloob niya. Ngayon, ano pong ibig bang, ang ibig ba namang sabihin mga kapatid? Ay ito, mga kapatid. Ang ibig bang sabihin, talagang hindi na tayo dapat magkaroon ng pride? Talaga bang ibinawal ng Diyos yun? Yun ang sinasabi ko. Yung ibinabawal niyang pride, yung negatibo. Yung pagmamalaki, pagyayabang. Pero may pride na positibo. Ito po ang gusto ng Diyos. Pakinggan po natin, next slide. Ito nakasulat. Tulungan ninyong isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyong utos ni Kristo o ng Kristo. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman. Papansinin po natin to. Kung meron sa inyong kausap ng Apostol Pablo, yung mga taga-Galacia na tagasunod ng Kristo. Kaya diyan sa mga tagasunod kasi may bumabagong problema eh. Pero ang sabi po, tulungan niyo ang isa't isa sa mga problema. Di ba? Bakit? Sa ganitong paraan ng wika, sabi ni Pablo, matutupad ninyo ang utos ng Kristo. Ngayon, eto pa. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa ibang gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. May ganyang ibang tao, di ba? Kaya maging sa unang iglesia, merong ganun eh. Kaya pinagsabihan sila ni Pablo eh, "Hoy, kung meron sa inyo, mga nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili." Kaya yung mga taong nag-iisip na nakakahigit siya sa iba, ang kanyang nililinlang sarili niya. Bakit? Wala namang nakahihigit kahit kanino eh. Sapagkat tayo ay equally nilikha ng Diyos eh. Di ho ba, mga kapatid? Ito pa sabi, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. Kaya, bago natin gawin ang isang bagay, isip muna. Suriin muna natin. Ito bang gagawin ko? Tama. Baka ito'y pride na kayabangan na yan ay negatibo. Baka ito naman ay pride na sabi nga ay positibo sapagkat sabi nga natutuwa ka lang. Okay yun. Kaya nga dapat talagang suriin natin ang isang bagay bago natin gawin. Ha? At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Yan ang pride. Kung mabuting ginagawa natin, magkaroon ka ng pride, proud, damdaming masaya ka, nagagala ka. Bakit? Alam mo na yung ginawa mo'y mabuti, hindi lang sa sarili mo, kundi pati na sa ibang tao. Pero, sabi ng Biblia, pero wag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Alam niyo, diyan lumalabas yung pagiging negatibo na pride eh. Yung pagiging arrogante, yung ihahambing mo yung sarili mo sa iba. Kaya hindi ko tuloy maiwasang sabihin na doon sa iglesyang pinanggalingan natin, nung umupo na itong si yung present ngayon na tagapamahala nila,
na nag-celebrate nung kanyang birthday nung Halloween, ano ho, ang sabi niya, ay pinagyayabang niya, kinukumpara niya. Sa maikling panahon ay maraming kapilyang naipagawa. Siya yun. Oh, sa maikling panahon ay maraming ministrong wikang naordinahan. Sa maikling panahon ay maraming distritong naidagdag. Sa maikling panahon ay marami ang wikang mga lukalang na itayo at ekstensyon. Sa maikling panahon, ikinukumpara niya ang sarili niya sa iba. Ano yan? Pride yan. Pero anong uring pride? Negatibo. Bakit? Nagiging arugante. Ibabagsak yan ng Diyos, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yung mga salitang yun. Ibabagsak ng Panginoon Diyos. Alam nyo, pag binasa pa natin ito sa Ingles, mga kapatid, pagkat ang sabi rito, no, ang katumbas po nito sa English ang binasa natin yan, sa New International Version, carry each other's burdens. Lahat tayo may burden katulad ng ipinanalangin ng ating kapatid. Lahat tayo may pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga pasanin. Pero ang sabi, carry each other's burdens. Hindi lang natin i-carry ang ating problema, pati yung problema ng kapwa nating kapatid. Hindi ho ba? Hindi natin pwedeng sabihin, may problema na ako ba't ko pa tutulungan tong kapatid? Yung problema ko, hindi ko nga kaya. No, hindi. Hindi ganon. Hindi sinabi ng Pablo na, if you have your own burden, do not carry each other's burden. No, no. Ang sabi, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of the Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Yun na nga. Nililin na ang sarili sa pag-aakalang siya ay magaling. Each one should test their own actions. Tiyakin natin. Subukin natin yung ating sariling aksyon. Tiyakin natin kung tama o mali. Then they can take pride in themselves alone. Pagka alam mong tama, masaya ka. Ang pride na dito, sa ginagamit ni Pablo rito, yun ay kagalakan. Positibong pride ito. Without comparing themselves to someone else. Ayun nga, kinukumpara ng iba, yung sarili niya sa iba. Kaya na doon umuusbong yung pagiging, pride niya o arrogante, haughtiness, di ba? Ang sabi naman dito sa isa pang salin ng Biblia, ito, you obey the law of Christ when you offer each other a helping hand. If you think you are better than others, when you are really aren't, you are wrong. Do your own work well, and then you will have something to be proud of. Nakita nyo sa isang sali na ito, sa CEV, ang sabi nga, do your own work well. Kung nagawa mong isang bagay ng maayos, then you will have something to be proud. Yun ang katumbas ng pride, proud. Nagagala ka, damdaming masaya ka. Bakit? Nakagawa ka ng tama. But don't compare yourself with others. We must carry our own load. Kaya mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral, ay ating naliliwanagan, ang salitang pride ay may positibo at may negatibo po yan. Ano ang nagpapahiwatig ng ating buhay ay naimpluwensyahan ng malaking pride o kayabangan, yung kapalaluan, yung pagiging arugante? Ano po yung mga 12 signs of pride in your life? Ito, dito po natin mababasa sa Leader Care Alabama sa ating isang referensya. Next slide po. Ito nakasulat. Ayan. The 12 signs of pride in your life. Ang 12 palatandaan o mga sign o signos ng pride in your life. Na yung pride na ginagamit dyan, yung kayabangan, pagiging palalo. Ito, arrogance. Ayan. Alam naman natin ang arrogance, kayabangan. Believing you are superior or better than others in various aspects. Yung kayabangan, yung naniniwala ka na ikaw ay nakatataas at mas mabuti kaysa sa iba sa maraming aspeto. Ito pang isa, self-centeredness. Pag sinabing self-centeredness, ang nakatingin ka lang sa sarili mo, wala kang pakialam sa iba. Wala kang empathy, wala kang sympathy.
ikaw ay marunong self-centered ka. Ano yan? Focusing excessively on your achievements. Nakapokus ka lang sa mga nagawa mo. Di ba? Desires and needs. Nakapokus ka lang sa kung anong gusto mo at pangangailangan mo. Wala kang pakialam sa iba. Basta ma-achieve mo yun. Yan ang sinasabing self-centeredness. Halimbawa, according to my mother, this person is a globe head. Ayon sa aking nanay, ang taong ito ay globe head. Pag sinabi pong globe head, alam nyo, yan ay salita na ang ibig sabihin, mapanlait, mapagmataas, mapanira. Ito pa, number 3. Boasting. Nagyayabang. Frequently talking about your accomplishments. Ayun na. Puro pagyayabang. He's just talking about his accomplishments. Gaya ng sinabi ko kanina, na halimbawa, mga leader ng iba't ibang organisasyon, spiritual man o sekular, na pag mayroon siyang na-achieve, ipinagmamalaki niya. Frequently talking about your accomplishment. Not seldom, but frequently. Malimit. Nako, lalo pag leader ka ng relihiyon, totoo po yan eh. Bakit natin pinag-aaralan ito? Para malaman natin, mamalayan natin. Baka tayo kasama dito sa nagtataglay ng ganitong mga signs ng pagiging arrogante o palalo. Ito pa sabi, frequently talking about your accomplishment, possessions, or even family with the intention of seeking validation or admiration. Nakita niyo? May ganyang mga leader ng reliyon, lalo pag hindi lang politiko eh. Di ba? May mga mayayabang na politiko. May mga leader naman ng reliyon mayayabang. Pinagyayabang yung posisyon niya. Nakapagpagawa kami ng ganito. Mayroon kaming ganito. Mayroon kaming ganito. Di ba? Ang sabi, possessions or even family with the intention of seeking validation or admiration. Ang hangarin niya. Kaya lagi niyang ipinagyayabang ang nagawa niya para hangaan siya. Nakaw. Kabaligtaran ng ating Panginoong Yahushua. Sabi ng talata ng Biblia, ayaw ng Panginoong Yahushua ang papuri na galing sa kanyang kapwa-tao. Ayaw niya na siya i-praise. Pagkatapos, itong mga leader ng reliyon, gustong-gustong sila i-praise. Ang galing niyan. Sa maikling panahon ang dami niyang nagawa. Ayun. Seeking validation or admiration. You talk much more than you listen. Mahilig kang magsalita, maraming kasasalita kaysa ikaw ay makinig. Ganyan ang mga boasting themselves. Ipinagyayabang yung sarili. Ang gusto niya siyang pakinggan. Dada ng dada, ayaw niya makinig. May ganyan mga tao eh. Hindi ho ba? Gusto niya siya lang ang pakinggan. Etong gawin niyo, etong gawin niyo, etong gawin niyo. Pero makinig, ayaw niya makinig. Bakit? Boastful nga eh. Ano pa? Ito pa, number 4. Na signs ng pride na negatibo sa buhay ng tao. Unwillingness to apologize. Diyos ko. Yung ayaw niyang humingi siya ng tawad. Na ibig sabihin, refusing to admit mistakes. Nako, tumatanggi sa kanyang mga nagawang kamalian. Or ask for forgiveness when wrong has been done. O humingi ng kapatawaran kung siya'y nakagawa ng mali. Meron bang ganyan? Maraming tao niyang ganyan. Bakit? Ego eh. Bakit? Pride eh. Anong paggamit ng pride doon? Yun ay isang negatibong paraan. Unwillingness to apologize. Samantala, ang sabi ng Biblia, kung ikay nagkasala, humingi ka ng tawad. Pero ang sign na ang tao ay mayroong ay kapalaluan sa buhay, ay ayaw humingi ng tawad. Ayaw niyang humingi ng tawad. Ayaw niyang ay mag-stoop down, mag-level down para lang ipakita na siya ay mapagpakumbaba. Ayaw niya nung ganun eh. Alam niyo, ang taong mayroong diwa na unwilling to apologize, ang taas ng pagtingin sa sarili niya. Ito pa, number 5, judgmental attitude. Nako po, judgmental attitude. Tayo ba ganon? Ginajudge ba natin ang tao? Noon, sa Iglesia ni Cristo, judgmental tayo noon. Ang tingin natin sa mga tao, ito, mga impyerno ito, nako. Ito, dagat-dagat nga po ito. Kami, langit kami.
Pagdating ng Kristo, tupa kami, sila kambing. Di ba ano yan? Judgmental attitude. Nang ibig sabihin ay you quickly find fault with others preaching, leading, personal lives, etc. Oh, yung pag sinabing ikay judgmental attitude, you quickly, madali kang maghanap ng kamalian ng iyong kapwa sa kanilang mga pagtuturo, sa kanilang pangunguna, sa kanilang personal na pamumuhay. Judgmental na wag daw makinig sa atin. Tayo, makinig kayo sa lahat. Di ba? Ganun nga ang Kristo, di ba? Sabi niya sa mga alagad niya, makinig kayo diyan sa mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Magaling sila diyan sa kautusan ni Moises. Pero wag niyong gagayahin. Di ba? Kaya sa ating ganun din, open kayo mga kapatid sa iglesia ni Yahushua. Makinig kayo sa iba. Makinig kayo sa iba. Bakit? Hindi tayo judgmental eh. Makinig kayo, gather some information, then compare it with what we are sharing with you. Di po ba? Ano pa? At the same time, you criticize and condemn others without showing empathy or understanding their circumstances. Ayan pa. At sa ganun ding may mga pagkakataon, sa ganun ding pagkakataon o panahon, kinikriticize mo. Ha? Kaya yung sinisiraan mo at kinokondem, hinahatulan mo yung iba na wala ka nang ipinakikitang empathy. Ano yung empathy? Understanding their circumstances, na hindi mo na inuunawa ang kanilang sitwasyon sa buhay. Bakit? Judgmental ka nga eh. Ano sabi nila? Kami lang maliligtas, sabi ng Iglesia ni Cristo. Yung iba, dagat-dagat ang apoy. Wow, ang tindi naman nila. Kaya pagka mayroon kang ganyang mga pag-uugali, kasama ka dun sa mga taong may pride na negatibo ang kanyang implikasyon. Di ba? Ano pa? Number 6. Reluctance to serve. Ayaw niya, tumatangging maglingkod. May iba ay sabi naglilingkod daw. Pero ang totoo, hindi. Pagpasensya nyo na, naglilingkod. Ang totoo, silang pinaglilingkuran eh. May mga tao pa nga dyan eh, di ba? Ang shepherd dapat maglingkod sa sheep. Sabi nga, ang pastol dapat tagapaglingkod sa mga tupa. Hindi yung mga tupang maglilingkod sa pastol. Bakit? May mga religious leader eh. Ang daming bodyguard eh. O di ba? Kaya ang naglilingkod ay sa kanya, ang naglilingkod sa kanya, yung kanyang kapwa. Hindi siyang naglilingkod. Pa-teksto-teksto lang siguro, pasakay-sakay ng eroplano, padalaw-dalaw kung saan-saan. Pero ngayon, limitado na yata. Ngayon, you don't want to serve others. Yan ang mga, pag sinabing reluctance to serve, you don't want to serve others. Pero ang tanong, kung nagsiserve man sila, tanong, galing ba sa puso? Kung nagsiserve man sila, baka mayroong kapalit na hinihintay. Di ba? Nagkaroon ng bagyo. Ang unang nandong truck ay nakasulat, yung kanilang relihiyon, no? Nakasulat doon. Donation. Akala mo, ang tanong, galing ba sa puso o baka may ulterior motive naman? Pagka meron kang ulterior motive, meron kang kapalit na hinihintay sa pagtulong mo sa kapwa, ayuda kunyari doon sa mga binagyot binaha, kung meron kang ini-expect in return, masamang pagtulong yun. Huwag ka na tumulong. Ito ka. Instead, you always expect others to help you and your family. Nako, may ganyang mga tao. Katulad ng alam ko na nanindigan ito eh. Natiwalag ito sa Iglesia ni Cristo. Abay bumalik. Bakit? Sapagkat nung siya ay, sabi nga, ay nangangasiwa sa mga kapatid na tiwalag, ang inaasahan niya ay yung maitutulong sa kanya nung kanyang pinangangasiwaan. Baliktad. Kailangan ang nasa isip ng mga naglilingkod, ano kaya ang aking maiaambag sa kilusang ito? Ganon. Hindi yung, what can I expect from this organization that I belong to? Anong inaasahan ko? Ano kaya matatanggap ko rito? Mali po yun. Pagka ganon. Bakit? Gusto mo pakinabang. Ganyan ang mga reluctant to serve eh. May reluctance sila sa pag-serve, di ba? Kaya ang sabi rito,
Instead, you always expect others to help you and your family. Natupad yan. It is serve us instead of service. Naging baliktad eh. Imbis na ikaw maglingkod, paglingkuran niyo ako, kami. Oh, hindi ako maglilingkod sa inyo. You are especially offended if asked to do things beneath your status as a church leader. Ayun, para kang nagdaramdam ka, ayaw ka, nasasaktan ng kalooban mo, pagka ikay hinihinga na gawin ng isang bagay na sabi nga ay dahil sa status mo na ikaw ay leader ng reliyon. Yan ang mga ilan sa mga palatandaan ng masamang kahulugan ng pride, mga kapatid sa buhay. Ito pa, next slide. Ito pa, konti na lang. Ito po ang ating pang envy, yung pagkaingit. You are resentful or jealous of other successes, possessions, abilities, and maybe the size of your churches. Naiinggit ka dahil sa masyadong nagsiselos ka sa iba, dahil sa kanilang tagumpay, sa kanilang mga posisyon, sa mga abilidad nila, at maaring dahil sa laki ng kanilang church. Tayo po ay hindi nagsiselos sapagkat tayo mga iglesia ni Yahushua ay sumasampalataya, ang kaligtasan ay wala doon sa majority. Wala doon sa mga tao na marami silang posisyon, marami silang buildings. No po, marami kang ang posisyon, marami kang buildings, pero ang pride na taglay mo ay negatibo. Nagmamataas ka. Di po ba? Hindi rin maganda po yun. Pero di baling wala tayong gaano, hindi tayo masyadong kilala, kukunti tayo sa bilang. Pero tayo, sabi nga, bilang nakatitiyak ng ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. We take pride. Ibig sabihin, tayo ay mayroong damdaming nagagalak sapagkat we belong to the very small remnant. Because remember, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, kukunti ang pinili. Ang kukunting yun, kaya nga kunti sa bilang, kaiinggitan ba tayo? Ba hindi. Pero tayo ba, kumot konti, maiinggit sa marami? Ba hindi. Sabi nga ng Biblia, huwag kayong sumama sa marami na gumagawa ng masama. Di baling konti, tama naman ang ginagawa. Ito pa sa 8. Refusing advice, tumatanggi sa payo. You reject counsel or guidance from others because of a belief that your ideas are always superior. In other words, you do not have a teachable spirit. Nako, yan ang isa pa sa palatandaan ng negatibong pride o arrogante palalo. Ayaw nang siya'y mapayuhan. Tinatanggihan niya yung mga pagpapayo ng iba. Bakit? Ang paniniwala niya kasi yung kanyang ideya ay mas superior. Di ba? Mas magaling, maganda. In other words, sa ibang salita, you do not have a teachable spirit. Wala kang espiritong pwede kang turuan. Yan ang mga taong arrogante. They are not teachable. Hindi mo sila maturuan, hindi mo sila mapayuhan. Bakit? Ang gusto nila, sila lang magpayo. Nakita po ninyo? Ito pa, number 9. Seeking recognition. O naghahanap siya na siya ay kilalanin. You seek attention. Nako, gusto niya yon. Yung attention ay gusto lagi sa kanya. Praise, purihin siya. Or recognition from your actions and deeds. Yung kilalanin yung kanyang mga nagawa. Yun ang gusto niya. May ganyan bang mga tao? Meron. Sekular lang ba, politiko, o mga karaniwan tao? Ba hindi. Leader pa ng mga relihiyon eh. Di ho ba? Ito'y ating pinag-aaralan, hindi para sila insultuhin, hindi, kundi para sila po ay hikayating makinig sa aral ng Panginoon Diyos sapagkat ang kahambugan, ang kapalaluan, ikapapahamak. Pag-ibig natin sa kanila ito. Number 10, defensiveness. Nako, lagi siyang defensive. Ibig sabihin, teka muna ha. Itong ibig sabihin niya, when confronted with the constructive criticism or feedback, you become defensive. Pagka siya'y nakakaharap sa isang kritisismong konstruktibo, ibig sabihin, pagpuna sa layuning mabuti at saka yung feedback. Pagka sinabi po na feedback, yung puna, yung mga komentaryo, naging defensive siya. Ibig sabihin, ipagsasanggalang niya yung kanyang pinanindiganan. Kapag kasi pinupuna, basta ito tama, itong akin, ito akin. Kayo mali. Ganun yun eh. Ito pang matindi. Number 12, spiritual pride. Ano ibig sabihin yan? Ito, spiritual na kayabangan. Ano ibig sabihin? You feel spiritually superior to others.
pagdating sa espiritualismo, akala mo ikaw ang nakatataas sa lahat. Kaya ang sabi nila, kami lang ligtas, kami lang ang tama, ang inyong paliwanag ay mali, ito ang tama. Ano yan? Spiritual pride. Ang sabi, you sometimes consider yourself more righteous or holy than others. Ang iyong pagturing sa iyong sarili kung magkaminsan ah, ay mas matuwid ka at banal kaysa sa iba. Isipin niyo yun. Ano yan? Negatibong pride, kapalaluan, arrogance po yan, kayabangan. It's important to remember that you are not immune to experiencing moments of pride. Hindi natin maiwasan, dumarating ang pagkakataon, hindi tayo pwedeng sabi nga immune, hindi makakaranas ng mga pagkakataon na tayo po ay nandun sa kalagayang may pride tayo. Pero kailangan po pag-aralan natin na yung pride na taglay natin positibo, yung hindi po palalo, hindi kapalaluan, hindi yung pride na arrogance, kundi pride na nagagaya ka lang, nagagala ka, natutuwa ka, proud ka lang sa nagawa mong tama. However, awareness of these signs helps reflect on your attitudes and behaviors leading to repentance. Next week, we will examine some remedies for pride in our lives. Kaya sa isang banda, kapag alam po natin ang mga bagay na ito, yung 12 signs na ito na ating pinag-aaralan, ating pong ika nga ay mailalarawan ang ating sarili at ang ating sarili ay ating maiangkop doon sa gusto ng Diyos. At kung nakikita natin ang ating sarili na ang ating pride ay parang may kayabangan, kapalaluan, yun ang kaalamang ito na ating nalaman ngayon ang maghahatid at sa atin ay magdadala para magsisi. Di po ba mga kapatid? Magsisi sa ating Diyos na si Yahuwah na ating Ama sa ating kasalanan, mga kapatid. Itong ating pinag-aaralan ito, napakahalaga. Sapagkat itong mundo, training ground, para ang mga tao ay makasalubong sa Kristo, sa alapaap. Tinitrain tayo rito. Yung attitude, yung pag-uugali, yung dapat nating mataglay na damdamin. Baka tayo may kayabangan. No, dapat alisin natin yun para tayo maging angkop at maging karapat-dapat sa pagsalubong sa Kristo sa alapaap pagdating ng araw ng pag-agaw o rapture. Yan ang unang pagkabuhay na maguli. Dahil dito, anong inaasahan ni Yahuwah sa mga taong buong puso na sumusunod kay Yahushua? Next slide. Ito po nakasulat, mga kapatid. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya mga kapatid, ang payo sa atin, tayong sumusunod sa Kristo, ang Kristo'y mapagpakumbaba. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y nagpakababa at nagmasunurin. Kaya tayong tagasunod ng Kristo, maging katulad din ng ating Panginoong Yahushua. Kaisipan ng pagpapakababa, sapagkat ang nagpapakababa, yun po ang tao, na ang sabi nga po ay taong pwedeng turuan, taong teachable, tao na pwede mo siyang punahin, tao na pwede mo siyang ituwid, tao na handang makinig sa tinig at payo ng iba. Bakit? Mapagpakumbaba siya eh. Di ba? Anong sabi ng Diyos sa ganyang uring mga tao? Itataas ng Panginoon Diyos. Kaya may ibang talata ng Biblia na ang sabi, ang nagmamataas ay ibababa, ang nagpapakababa itataas. Paano natin maipapakita sa ating Ama na si Yahuwah na ating niyayapos yung diwa ng pagpapakababa? Next slide. Ito nakasulat sa Aklat ng Kawikaan. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Pag binasa nyo sa Ingles, sa Amplified, dito po sa Proverbs 11:12b, but with the humble, yung mapagpakumbaba, the teachable who have been chiseled by trial and who have learned to walk humbly with God. There is wisdom and soundness of mind. Wisdom and soundness of mind. Kanino? Doon sa mga humble. Sino yung mga humble? Teachable. Yung pwede mong turuan. Bakit pwedeng turuan? Sapagkat siya'y mapagpakumbaba. Mayroon siyang, sabi nga, empathy. Mayroon siyang simpatiya.
sa kapwa niya. Ang tingin niya sa sarili niya ay kulang na kulang pa ako. Ako'y mababa sa lahat ng tao. Pagka ganyan, alam niyo, yan ang mga taong pwedeng turuan, teachable. Pwede mo silang ituwid, pwede mo silang payuhan. Bakit? Sapagkat mapagpakumbaba. Di ba? Yan ang ibig nating hingin sa Ama. Bigyan mo po kami ng mapagpakumbabang puso. Kaya pagka tayo po sa ating samahan sa loob ng Iglesia ni Yahushua, tayo nagtutulungan. Wala litong tagapamahalang pangkalahatan na gaya sa ibang reliyon. Ang ating tagapamahalang pangkalahatan yung tunay, hindi peke, tunay na pinagkalooban ng kapangyarihan, kapamahalaan sa langit at lupa, ang Kristo. Tayong lahat ay magkakapatid. Kaya dito, ang ministro, ang mga elders natin, ang mga nasa iba't ibang samahan na level ng mga kabataan o kaya ay mga matatanda na, di ba? Mga elders, sama-sama tayo rito. Nagtutulungan tayo rito. Ang suhestyon ninyo pinakikinggan natin. Di ba? Hindi yung gusto lang ng dalawang ministro rito ang matutupad. No. Katunayan, mga suggestion po ninyo pinakikinggan natin. Kung tama ang suggestion ninyo, ating pinakikinggan at atin po na binibigyan daan para maisakatuparan. Bakit? Sapagkat dito'y nagtutulungan ang bawat bahagi ng kilusan, yung mga sangkap kasama sa kilusan para lalong tumibay ang samahan o ang kilusan. Yan ang iglesia na itinulad sa katawan ang ulo ang Kristo. Kaya mahalaga po ang maging mapagpakumbaba. Ano pa ang katunayan? Maging nung pananguna. Ano sabi ng Diyos sa bayang Israel? Ito po, pakinggan natin ang nakasulat. Next slide. Sa Aklat ng Kronika, 7:14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kung ulit. Pagpapalain ang kanilang lupain. Pag binasa nyo sa Ingles, ang sabi, if my people, sa English Standard Version, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name. So, dito, bago natin ituloy, ang mamamayan ng Diyos noon ay ang Israel. Ang sabi ng Diyos, if my people who are called by my name, kaya may pangalan ng Diyos. Ang pangalang itinawag ng Diyos sa kanila, yung pangalang ginawa niya. Ang pangalang Israel. Kaya yan ang bayang Israel. Di ba? Likha ng Diyos yan eh. If my people who are called by my name humble themselves, nagpakababa, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya ang pagpapakababa ay magandang katangiang taglay ng Panginoong Yahushua na dapat nating mataglay. Ang nagpapakababa, nangangailangan sa Kristo. Ang nagpapakababa, nangangailangan sa Diyos. Ang nagpapakababa, laging itinataas ang kanyang kamay at sinasabi, Ama, Yahuwah, tulungan mo po kami sa araw-araw namin pamumuhay. Wala kaming ganang aming talino. Kung mayroon man ay hindi namin pwedeng panghawakan ito. Sapagkat ang sabi nga ay sabi, sa iyo kami mangalong, sa iyo kami, Ama, umasa. Ang sabi pa diyan, ang mamalimutan pag tayo mapagpakumbaba, pag nanalangin tayo, at tumalikod sa ating ginagawang kasamaan. Maaring ang ilan sa mga binasa nating 12 signs of pride na negatibong kalugan ay maaring nagagawa natin. Pero kung yun ay ating tinalikuran at ating binago ang ating pag-uugali at ay lumapit sa Panginoon Diyos, didinggin ng Panginoon Diyos ang ating panalangin at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagpapalain ng lupain habang tayo naglalakbay. Ang mundo kasi ay hindi na po pagaan ang pamumuhay. Pahirap na ng pahirap bago dumating ang rapture
at papasok doon sa 7-year tribulation. Ang ating panalangin lagi kay Yahuwah na ating Ama, huwag niya tayong iiwan. Sawayin niya tayo pagka tayo ay nalilihis ng landas. Kapag tayo tila may mga moment o pagkakataong para tayong nagyayabang na ayaw ng Diyos yun, ay bumalikwas tayo. Sabihin natin sa Ama, Ama, ako po'y nagkasala, ako po'y natukso na magmataas. Pagmamataas na ayaw mo po, lumalapit kami sa iyo, hinihingi ng tawad na sana'y tanggapin pa. Kapag itong ating taglay mga kapatid, sa araw-araw po na ating pamumuhay magiging magaan sapagkat palagi tayong dudulog at lalapit sa Ama sa ating paghingi sa Kanya ng tulong at awa sapagkat hindi natin kayang mag-isa. Tayo'y may taglay na damdaming mapagpakumbaba. Kailangan natin ng payo at paggabay ng ating Ama. Tulungan tayo ng Diyos. Tumayo kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, lagi mo kaming inaalaala sa bawat saglit ng aming buhay. Dama namin kung wala man kaming nakikitang kamay sapagkat ikay Espiritu sa kalagayan. Ang iyong pagtulong, ang iyong pag-alalay, dahil sa maraming pagkakataon dumarating sa buhay namin na parang hindi na namin kayang itawid pa ang aming sitwasyon. Kasi nga may mga pagsubok na dumarating sa amin na hindi pa tapos ang isa ay meron na namang panibago. Nasasaktan din kami, Panginoon, ang aming pong pakisuyulong sa iyo. Minsan ay nawawalan kami ng tiwala. Nauubos din ang aming pong pagkilala sa sentidong parang nababawasan ang aming tiwala sa iyo. Sa ganung pagkakataon, sagipin mo kami sapagkat kami po'y tao na pwedeng mag-isip na para bang hindi mo kami kinakalinga, hindi mo kami pinakikinggan. Siguro nga dahil sa mga nagdaang panahon ay meron kaming mga damdaming nagmamataas, nagiging palalo siguro kami. Pero dito sa mga ganitong pagkakataon, itinutuwid mo kami para kami may mapapanuto at huwag kang magdamdam sa amin. Kung kami man ay magkaroon ng pride, kagalakan o kasiyahan na dapat ipagmalaki, ay hindi yung aming dunong o ang aming mga posisyon, ang aming mga nakamit. Hindi po yun. Kundi yung kami po ay ibinilang mo sa napakakaunting labi na kahit inuusig kami, para kami may sakit na nilalayuan, iniiwasan. Pero meron kaming pride, may kagalakan kami sa puso namin sapagkat isinama mo kami sa mga pinili mula sa mga tinawag. Sa yugtong ito ng aming panalangin, hinihiling namin, araw-araw mo kaming bantayan, Panginoon. Huwag mo kaming kalilimutan sa araw-araw. Dagdagan mo kami ng pag-ibig sa iyo, ng pag-ibig sa mga kapatid, maging sa aming kapwa-tao, upang makita mo sa amin yung katangiang gusto mo, yung napagpapakababa, ang pagpakinggan ang panig ng iba, at huwag kaming maging mapaghatol. Salamat po sa leksyon na ito at loobin sana sa araw-araw ng aming pamumuhay. Maging gabay ka namin. Pakihatid mo kami hanggang sa dulo pa ng aming paglalakbay kung po puwede lang, Ama, hanggang sa pagdating na sana ng Panginoong Yahushua. Abutan kaming buhay, sasalubong sa kanya sa alapaap. Yamin pong hinihiling din na basbasan ang lahat ng sangkatauhan. Isama din ang aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo po sila na magkaroon ng kapakumbabaan, makinig sa mga aral mo upang ang mga aral mo ang magbukas ng isipan namin makapagbalik loob sa iyo. Ito po ang aming dalangin, tinanggap mo na kami, pinatawad sa kasalanan sa ngalan po ng iyong anak
ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo, dalawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po. You can give your donations at www.oferpa.com and offerings at churchofyahusha.org. You can share our website at www.churchofyahusha.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. At patuloy natin, first of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Hanggang diyan po, tayo ay natatapos na po. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal